Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, Marso 14, 2026. Akong inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Headline. 42 ka Ilonggo OFW nga taga-probinsya sang Iloilo nag-request sang repatriation kasunod sang padayon nga gyera sa Middle East suno sa Peso, Iloilo Province. Headline. Presyo kag supply sa mga agri-fishery products sa rehiyon nagapabilin nga establish suno sa DA Western Visayas. Headline. Outstanding local population offices sa rehiyon ginpasidunggan sa ginhiwat nga 2025 POV DE or PopDev Awards. Headline. CPD population officer sa pungsod nagbisita sa Iloilo, probinsya ginpasundayag ang mga award-winning PopDev initiatives. Headline. Mga law enforcers kag opisyal sang LTO Region 6 nagpatigayon sang paghana sa pila ka layi sa transportasyon. Headline. Kag gobyerno probinsyal sang Guimaras magahiwat sang consultative meeting tuhoy sa ginaduso nga fare increase sa fiber boats. Headline. Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 42 ka Ilonggo overseas Filipino workers nga taga-probinsya sang Iloilo nag-request sang repatriation kasunod sang padayon nga gyera sa Middle East sunod sa Peso, Iloilo Province. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Yara sa 42 ka mga Ilonggo OFWs ang nag-request ng repatriation kasunod sang padayon nga ginamo sa Middle East. Suno kay Peso Iloilo Province Chief Cynthia Dario ang mga OFW ang nagpahayag sang pagkaalarma sa posible madulot nga iligro sang padayon nga giyera kay papamumba sa ila lugar. Halin sa ginsugudan ng monitoring sa Provincial Help Desk, may 12 ka Ilonggo OFW ang gusto ng mga pauli. Halin sa Kuwait, pulo sa UAE, siyam sa Qatar, tatlo halin sa Jordan kag Saudi Arabia, may 2 sa Lebanon kag isa sa Israel. Sa datos ng Peso Help Desk, may masobra 12,000 ka mga Ilonggo OFW nga taga-probinsya sa Iloilo ang ginpaidalom na sa profiling sa Middle East. Ginendorso na sang Peso sa opisina sa Department of Migrant Workers kag OWA ang ngalan sa mga Ilonggo OFWs nga gusto buligan para sa repatriation. Wala naman sang datos ang Peso nga mayara sing nabalhag nga napatay o kung nasamaran sa mga Ilonggo OFWs sa tunga sang padayong nagyera sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nagpasalig ang Metro Pacific Iloilo Water nga hindi magpasaka sang presyo sang ila tubig sa pihak sang ginpatuman nga oil price hike bangod sang tensyon sa Middle East. Suno kay Angelo David Berba, Chief Operating Officer sang MPIW, maskin fuel dependent ang ila pasilidad, abagahon sang kumpanya ang pagsaka sang presyo sang gatong, gani wala sang kabalakan ng mga konsumidor nga magasaka ang ila nga presyo. Ginpahayag sang opisyal nga pangitaan nilang sang paagi nga ma-defer ang pila ka mga programa sang kumpanya agod nga masalo ang presyo sang gatong. Pasalig nila nga prioridad nila ang nga hindi maapektuhan ang sweldo sang ila mga empleyado. Dugang niya, hindi manila makapadali-dali patuman sang pasaka sang water rates bangod maid-id ang proseso kag kinahanglan pa nga mag-agi sa Local Water Utilities Administration antes makapatuman sang price increase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga estable ang presyo kag supply sang mga agri-fishery products sa reyon sa pihak sang pagtaas sang presyo sang produktong petrolyo. Inisandig sa pinakaulihi nga pagbantay sa Department of Agriculture Western Visayas sa nanoy tuhay nga mga merkado. Suno kay DA Western Visayas Regional Technical Director for Operations and Extension Maria Teresa Solis, subong nga semana hindi pa gawa mabatsyagan ang pagbag-o sa presyo bangod sa inventory kag stock sa mga retailers kag wholesalers sa noy tuhay nga merkado publiko. Apang ginathag ni Solis nga ginapaabot nga magsaka ang presyo sang sini nga mga produkto kung makasugod na sa pagsaka man sang ila presyo ang mga supplier, partikular ang mga naghalin sa gwa sang rehiyon. Lakip sa mga gintan-aw nga magasaka ang presyo ang mga utan nga nagalin sa Baguio kag Mindanao bangod sang ginapaabot nga pagsaka sang ila transport cost. Nagalaon naman si Solis nga hindi maapektuhan ang presyohan ng isang bugas bangod tig-alani na kag bugana ang ini nga produkto sa rehiyon. Para makatipid, subong nga panyempo, nagpanugyan si Solis sa publiko nga magkinot kag kung mahimo sugura ng pagtanom sa mga ulutanon. Nagpanugyan naman si Solis sa mga supplier kag mga manugbaligya nga hindi magpamintaha sa baylo nga magbulig sa tanan nga hindi matamaan ang mangin epekto sang kinagamos sa US, Israel kag Iran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, Governor Javier nagpanawagan sa pagkinot sang enerhiya sa nagapadayon nga krisis sa Middle East. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapangabay si Antique Governor Paulo Javier sa pagkinot sang enerhiya kagatong sa nagapadayon nga krisis sa Middle East nga nagaapekto sang global oil supply. Sa iya ginpagwa nga statement ginpahayag sang gobernador nga bangod sang global uncertainty, nagapanghanda na ang probinsya sa posibilidad sang fuel shortage kag pagtaas sang presyo sang gatong. Kadungan sini nagpatuman na sang compressed work week kag fuel saving initiatives ang provincial capital bilang suporta sa panawago ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkinot sang enerhiya. Ginahingyo man ni Javier ang mga residente nga magpatuman man sang disiplina sa pagtipid sa gatong samtang hindi pa klaro kung tubtubsan o ang matuga nga epekto sa ekonomiya sang krisis. Gintawag man sang gobernador ang atensyon sa mga negosyante ilabi na ang mga gasolinahan nga magpabilin nga patas sa pagpresyo sang gatong kag siguraduhon nga wala sang may mag-hoard. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapaidalo man sa work from home kada Biyernes ang mga empleyado sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Ini bilang pagsunod sa nanginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpatuman sang special work arrangement agod nga makakinot sa gatong kag kuryente. Magapabili naman nga bukas ang opisina sang DTI kada Lunes tubtob Huwebes halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Para sa mas maapos kag madasig nga pagproseso, ginpangabay sang ahensya ang publiko nga magamit sang ila mga website, email kag Facebook santo sa ila mangin kinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Outstanding local population offices sa rehiyon ginpasidunggan sa ginhiwat nga 2025 PopDev Awards. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hinpasidunggan sa Commission on Population and Development Region 6 sa giniwat ka 2025 PopDev Awards sa mga outstanding local population offices sa Western Visayas. Giniwat ang programa sa Goldberry Lights sa Iloilo City. Ginkilala sa DepDev Region 6 ang partnership upod sa CPD sa pagduso sa Population and Development Agenda sa Western Visayas. Ginakilala gid sa DepDev Region 6 ang importansya sa Population and Development Strategies para sa epektibo nga pagdiyon sa mga pulisa nga nagaserbe naman basihan sa pagpatuman sa mga programa kag sustainable investment para sa kauswagan sang rehiyon. Sa iyang mensahe ginpanginbulahan naman ni Commission on Population and Development 6 Director Harold Alfred Marshall ang nangin partisipasyon sang tagsa ka LGU kag partner agencies sa pagsuporta agud mangin madinalagon ang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabi-abi ni Provincial Administrator kag OIC Governor Raul Banyas ang pagbisita sa mga delegado gikan sa Commission on Population and Development 6 kag sa Provincial and City Population Officer sa Region 6 sa ila courtesy visit sa Iloilo Provincial Capital sang Huwebes. Kaupod ni Banyas si Provincial Population Officer Raul Von Superio sa pag-abi-abi sa mga bisita nga ginpangunahan ni CPD 6 Regional Director Harold Alfred Marshall. Ang pagbisita nagaserbe nga knowledge sharing activity nga nakasentro sa mga award-winning nga mga estratehiya sang Iloilo sa population kag development. Lakip man sa ila itinerary ang pagbisita sa Balay Minerva Teen Center sa Iloilo National High School kag paglibot sa Population Office sa Banwa sang Dumangas. Ang Iloilo ginkilala sang 2025 bilang pinakamaayo nga local government unit sa pungsod sa pagpatuman sang Population and Development Program kag padayon nga nagaserbe bilang national standard for sustainable human development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, ginaduso ang pagtukod sang Animal Welfare Desk kag Animal Shelter nga magserbe nga temporary holding facility para sa rescued animals sa kada barangay. Ginaprubahan sa Iloilo City Council sa first reading ang pag-amyenda sang Iloilo City Welfare Ordinance agud nga mapatuman ang pag-require sa kada barangay nga magtukod sang Animal Welfare Desk kag Animal Shelter. Sa iya nga privilege speech sa regular session sang City Council, ginpahayag ni Councilor Johnny Yang nga ang mga Animal Welfare Desk ang magabaton sang complaints o kon reklamo na tuhoy sa mga ginaabuso, ginapabayan kag iban pa nga kaso sang animal cruelty sa ila barangay. Samtang ang animal shelter naman mangin temporaryo nga pasilidad para sa mga hinuptan nga na-rescue o kon strays nga ara sa barangay. Ang animal shelter man ang maga-facilitate sang adoption programs kag spay and neuter campaigns. Suno kayang ang mga nasambit nga mga lihok ang makabig nga solusyon sa pagdamo sang stray sa syudad kag para man sa ikaayong lawas sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginainganyo sang Civil Service Commission Region 6 sa mga ahensya sang gobyerno sa rehiyon nga magpadala sang nominasyon para sa Gawad Lingkod Bayani tubtob Marso 31. Ang Gawad Lingkod Bayani sa katuigan nga pagpangita sang CSC sa mga outstanding government workers nga magpangibabaw sa ilatag sa kapatag o kung nagserbe nga modelo sang dalayawon nga pamatasan. Suno kay CSC 6 Acting Assistant Regional Director Andri Ladiguhon, may 3 ka award ang Gawad Lingkod Bayani nga ginalakipan sang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo nga nagakilala sang outstanding work performance kag kontribusyon nga may national impact. Gawad Dangal ng Bayan para sa performance sang Extraordinary Act ukon public service kag pagpakita sang exemplary ethical behavior. Kag ang Gawad Pag-asa para sa superior work performance kag outstanding contribution nga nakabenepisyo sa masobra isa ka departamento sang gobyerno.
Dugang pa ni ladiguhon ang Human Resource Management Office o kon officers ng ahensya amo ang magapreparar sang nominasyon samtang ang mga private individuals o kon organisasyon mahimo maghatag sang rekomendasyon. Lakip sa mga mahimo manominate ang tanan nga appointive officials kag empleyado nga sang gobyerno sa Pilipinas o kon abroad, military kag mga kwalipikado nga elective officials. Pwede man ang posthumous nomination basta ma-formalize sa sulod sang 12 kabulan halin sa adlaw sang kamatayon sang amo nga empleyado sang gobyerno. Ang mga tagdaog sa anuman sa 3 ka kategorya mahimo magbaton sang cash reward tubtub 200,000 pesos, gold gilded medallion, presidential plaque with citation, scholarship grant kag free one-time executive check-up. Magluwas diri ang mga tagdaog sa idalom sang gawad lingkod bayan ng Pangulo kagawad dangal ng bayan mangin entitled man sa automatic promotion o kon salary increase nga equivalent sa masunod nga mas mataas nga posisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa training ang mga personnel sang Land Transportation Office Region 6 na hanungod sa pagpasangkad sang road transport laws lakip ang ginapatuman nga Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act, Republic Act number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, Republic Act number 11659 kag Republic Act 8750 ukon ang Seatbelt Use Act. Santo sa mando ni LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Hedospan II kag Assistant Regional Director Jack Kunlu, lakip sa ginpaidalom sa paghana sa mga district chiefs, deputized agents, law enforcers gikan sa Regional Law Enforcement Section. Ang aktibidad ang nagatuyo nga mapasanyog ang implementasyon sa mga layi sa transportasyon sa Western Visayas nga nagaduso sang road safety kag proteksyon sang mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang consultative meeting ang provincial government sang Guimaras sagod istoryahan ang ginaduso nga saka sa pletihan sa fiber boats sa ginpresenta sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. Ginaduso sang kooperatiba ang napulo ka peso nga fare increase. Nahangpa ni Governor Nava ang paghangkat nga ginapangatubang sang transport sector apang importante man nga balansehon ang interes sang ferry operators kag sang mga pumuluyo. Para masiguro ang transparency kag inclusivity, ang provincial government magahiwat sang sinapol upod ang local government unit, municipal mayors, consumer advocacy groups, transport sector representatives kag pumuluyo. Pinaagi sini makahuman sang desisyon nga patas kag acceptable sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang public consultation ang Rojas City Assessor's Office sa ginaduso nga 2026 schedule sang market value sa mga propiedad sa residential, agricultural kag commercial land. Kadungan sini ginkonsulta ang mga pumuluyo sang ila opinyon angot sa SMV para mangin balanse kag makadihon sang tikang agud indi mangin tuman kabugat sa mga taxpayers. Suno kay Mayor Ronnie De Divas ang konsultasyon kabahin sa mga pamaagi antes ipasa sa Department of Finance para sa approval sini nga 2026. Pananglit maaprubahan ang ginaduso nga schedule sang market values maga-epekto ini sa tuig 2028. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Antique nagpangadua sa nationwide iodine deficiency sa lactating mothers sandig sa Iodine Global Network. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpangaduha ang Antique sa bilog nga Pilipinas sa iodine deficiency sa lactating mothers sandig sa Iodine Global Network. Sa 2019 nga pagtuon nakabalhag ang Antique sang 58 micrograms per liter lamang sa baylo sang 100 to 199 micrograms per liter nga husto nga iodine intake. Ang Zamboanga del Norte naman ang may pinakanubo nga may ara lamang sang 57 micrograms per liter. Ang datos ginpakigbahin ni Dr. Teofilo San Luis, IGN National Director, sa mga miyembro sang Provincial Nutrition Committee sa ginhiwat nga workshop agud magpasad sang resolution
solusyon para masabat ang iodine deficiency sang antike kag ang pagpatuman sang salt iodization. Suno kay San Luis, ang iodine deficiency associated sa lower IQ, ilabi na kung hindi maalalayan sang maayo ang bata sa una nga 1,000 nga adlaw sini. Sandig sa IGN, kapin 30 ka probinsya sa Pilipinas ang may problema sa salt iodization, lakip na ang antike. Sa karon dinaduso sang IGN ang province-wide nga pagpatuman sang salt iodization sa pagpreparar sang pagkaon kag pagbaligya lamang sang iodized salt sa mga merkado sa idalom sang Act 8172 ukon ng Asinlo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Good news! University of Iloilo nagpangibabaw sa tanan nga eskwelahan sa February 2026 licensure examination for criminologists. Ginhingadlan nga rank 1 ang UI sa mga eskwelahan nga may 200 o kon masobra pa nga examinee. Kag nakabalag sang indi magnubo sa 80% nga passing percentage. Sandig sa resulta sa ginpagwa sang PRC, 448 o kon 96.76% sang 463 ka examinee sang UI ang nakapasar sa nasambit nga pasinawan. Sa among nga kategorya, ginhingadlan nga rank 6 ang University of Antique, si Balum nga may 86.76% nga passing percentage matapos nga madinalagon ang 177 sa 204 ka examinee sini. Sa mga bulutuan nga may 101 tubtob 199 ka examinees, rank 10 ang State University of Northern Negros nga may 89.78% nga passing percentage matapos 123 sa 127 ka examinee ang nakapasar sa exam. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang refresher training course on the operation and maintenance of rice farm machinery and rice program sa kag engineering division sa Department of Agriculture Western Visayas. Ini ang ikaduha nga batch sang paghanas nga gintambungan sang 25 ka partisipante halin sa probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang aktibidad nga pasangkaron ang hibalo sa mga tagpasakop tuhoy sa husto nga paggamit kag paghalong sang rice harvester kag transplanter. Ang training may ara man sang hands-on demonstration sa Palakatyan 1A, Kabugao Norte, Santa Barbara, kag Pagsangaan, Pavia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bay naghiwat sang dialogo ang Iloilo Science and Technology University kaupod ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kag ang United States Peace Corps may kaangtanan sa pagpabakod sang ila partnership para sa pagpauswag sang komunidad kag pagtalakay sang youth empowerment. Sa pagtililipon ginistoryahan ang mga posibilidad nga kolaborasyon agod nga mapalapad ang extension programs kag mapauswag ang inklusibo nga pag-uswag para sa kabataan, pamatan-on kag mga pamilya sa partner nga mga komunidad. Ginpangunahan ng Vice President for Research and Extension Dr. Carmelo Ambot, OIC Director for National and International Affairs Giza Napone, Director of the Extension Services Division Dr. Adrian Veloso, kag University Extension Associate 1. Yara man si Jody Fadulian, Partnerships Focal sang DSWD Field Office 6, Abigail Espulgar, Social Development Advocacy for Partnership Focal sa Iloilo, kag ang mga representante sang Peace Corps lakip ang Program Manager for Children, Youth and Families nga si Ambet Yangko. Kaupod ang iban pa nga volunteers sang Marso 13. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin, aktibo nga ginbuylugan sang tanan nga stakeholders sa Western Visayas sang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Gintakos ang kahandaan sa mga pumuluyo sa kung ano ang himuon kung may linog nga magluntad. Ululupod nga nag-duck, cover, and hold ang mga estudyante sa banwasang Borwanga Aklan, samtang talunsay man nga nag-evacuate ang mga kapulisan
sang Kalibo Municipal Police Station. Sa regular nga paghiwat sang earthquake drill target sang Office of the Civil Defense Region 6 nga mapataas pang awareness ang publiko sa kung ano ang mga dapat himuon kung may linog nga magluntad kag mangin resilient ang bugos nga Western Visayas sa kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginahandaan na sang probinsya sang Antique ang Semana Santa kag summer season. Kadungan sini naghiwat sang interagency coordination meeting ang probinsya para mapasangkad ang pagpatuman sang safety measures ilabi pa sa ginapaabot nga pagsaka sang numero sang turista nga magabakasyon sa summer kag Semana Santa. Suno kay PDRRM Officer Broderick Train, ang ila opisina nagpatuman na sang Integrated Hazard Prevention and Response Program halin Marso tubtob Hunyo agod nga mapabaskog ang kahandaan sang probinsya sa masako nga tiempo. Ang 5 ka priority hazards nga ginabantayan amo ang extreme heat, drowning incidents, wildfires, vehicular crashes kag health emergencies. Nagpaandam ang mga otoridad nga ang kainiton ginalauman nga magapik sa tunga-tunga sang Abril kag Mayo. Nagpahanumdum naman ang Office of the Provincial Health Officer nga bantayan ang mga simptomas sa mga heat-related illnesses kaangay sang heat stroke ilabi pa sa peak sang summer. Pabaskugon man sang Philippine Coast Guard ang ila coastal monitoring maga-deploy sa mga personnel sa high-risk areas, magahiwat sang istrikto nga vessel inspection kag magapatuman sang no life vest, no boarding policy para malikawan ang insidente sa baybayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, ginparada ang 51 ka mga karbaw sa syudad sang Pasig sa ginhiwat nga karosa parada kag Carabao Pagwapo-Pagwapa sa syudad sang Pasig. Ang kaiwatan kabahin sang 28th Foundation Anniversary kag Pintados de Pasig Festival 2026 ang syudad. Kada barangay sa Pasig City may tagsa nga karosa sakay ang mga muse. Nagbuylog man sa parada ang mga barangay officials, tanod kag iban pa nga barangay workers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Kaupod si Rochelle Jones Sotahero kag John Magallanes sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Ini si Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan